Hi guys, welcome to this channel. This is a general wording for collective your energy at this time. You're full of love, empathy, empathetic, loving, caring, affectionate. More clarification with this one. Nagtagumpay ka sa mga kaaway. Na wala nang gusto makipag-compete sa'yo o manghadlang, mangharang o ang makaaway ka. Wala nang mga kaaway. Kung ano man yung mga ginagawa mo, work, hindi na makapangharang mga kaaway. Mga ganun, hindi na sila pang-atake, hindi na sila misty, hindi na sila makapag-take na action against you. Hindi na sila maging matapang and excited and matapang na alam niyo, immature na atake o gumawa ng mga plots against you. Wala na silang maring ibang way para mahadlangan ka, para mapigilan ka. Ito kasi mangyayari sa mga kaaway mo. Kung hindi ka na mapigilan ng mga yan, ma-destroy sila. Ito yung mga atake sila, madi-destroy sila o i-destroy sila. Sa kanila kasi may unite yung mga attacks nila. Kaya wala na mga pang-challenge sa'yo. Kunwari ay atakin ka nila like spiritual attack. Yung mga spiritual attack nila, sa kanila may unite. Sa kanila tatama. Madi-destroy sila. Ngayon, kung gusto ka nilang patayin, silang mamatay. Kadalasan pa naman ng mga yan ay foolish crook. Minsan mga atake. Kadalasan mga atake sila just to prove na they're powerful, they're strong daw. Lalo yung gumagawa ng witchcraft. Sila ngayon, naglalabanan Kaya gusto nilang pataas-taasan ng power daw. May kwento ang asawa ko na ganyan sa lugar nila dati daw. Mga mambabarang at magkukulang, naglalabanan daw. Sa Dumaguete. Basta ganyan sila ka-foolish. Tapos after life, dusa sila sa impyerno kasi yung ginagawa nila demonic, evil. At yun naman talaga ang nasa Bible. Kung ano yung nakasulat dun sa Biblia, basahin na lang nila kung ano yung nakasulat sa Bible, kung yung hatol lang God sa mga ganon. Kung saan sila nilalagay ng God, ang kanilang soul, na mga gumagawa ng witchcraft. See? That's why. Ikaw itong full of love. Soft and feminine yung personality mo. So loving, caring, affectionate. Alam niyo kung bakit gusto makapag-compete ng mga foolish, mga evil. Gusto na mga atake.
sa'yo kasi soft yung personality mo, loving, caring, affectionate. Para bang nakita nilang weak ka daw, mahina ka. Ganon sila ka-full. Doon nila gustong patunayan na they're strong. Through attacking yung tingin nilang mahina. Pero kadalasan nagkakamali sila eh. They end up dead. Sila din na namamatay. Akala nila mahina, pero nasa side pala ng God yung tingin nilang mahina. Kasi soft-hearted, kind-hearted, loving, affectionate. Yan atakihin nila. Kadalasan good people, inatake na. Mahina man sa paningin nila, pero supported ng God yan. Hindi weak. Hindi yan tunay na mahina, kundi loving. Mabuti ang puso, kind-hearted. Ikaw. Siguro nakita nilang mapagmahal ka, like sa mga hayop. Matulungin ka sa kapwa mo tao. Gusto nilang i-take advantage yun eh. Gusto nilang samantalahin yun. May nakita silang target na mahina. Tingin nila mahina. Pero hindi nila alam na ang back-up ng tingin nilang mahina, God. Na ang tingin nilang mahina, strong pala. Yun pala ang dahilan ng ikamatay nila. Na maaga silang parusahan sa impyerno. Ang mga kaluluwa nila. Yun ang matunay na mayayabang, guys. Tapos mong baliktad pa. Yung nagsasabi ka lang na totoo, sabihin mayabang ka na. Yung confident ka, sabihin mayabang ka na. Yun pala ay puno ng inggit. Mang-spy ng mang-spy, mang-stalk. Tapos may inggit. Sa manalalaman niya. Gagawa ng scheme in deceit, diba? May tililing. May tingtuling talaga. Kaya mas napapaaga yung kaparusahan nila dun sa impyerno. Huwag nila sabihin na hindi sila pinaparusahan sa impyerno, hindi sila parusahan sa impyerno. Madami na ang nandun na ganyan. Kagaya na lang nun sa panahon ni Noah. Di ba madami na impyerno? Kunti lang na save. Madaming namatay. Madaming pinatay ng God. Kasi mga evil eh. Basta evil papatay ng God yan, lipulin ng God yan. Tatapo na agad sa impyerno yan. Sample na lang, panahon ni Noah, panahon ni Moses. Hindi evil ang God. Kung kaya sila pinatay ng God. Sila ang evil, kaya pinatay sila ng God. Kaya sila nilipol ng God. Baka sabihin nila, gumagawa ko ng kwento. Ako pa sabihin nila, may tililing. Back up niyan ay Bible. Nasa Bible yan. Sila ang may tililing. Sabihin pa nila na minana daw nila kay Cain yung pagiging inggitira. Alam na ng mali. Ano sabi ni Jesus Christ? Huwag mapag-imbot siyang kapwa. Yan ang root of all evil, envy or inggit. Alam na nga nilang kasalanan yan. Mali. Evil yan. Talagang mga tuwiran pa, ipaglalaban pa. Anong tingin nila nangyari kay Cain? Hindi ba na impyerno yan? Kaya na impyerno yan. Buhay pa nga, sinumpa na lang God eh. Tingin niyo yung kaluluwa na nasave. Hindi yun nasave. Susunod daw sila kay Cain. Kasi sinusunod nila yung ugali ni Cain. Susunod sila kay Cain doon sa impyerno. Well, yan guys, oh. Sa akin, backup ko Bible. God. Celestial beings. Sila, backup nila. Kakrukan nila. Kabaluktutan kasi nungalingan nila. So ngayon, magsisimula o mag-umpisa na yung buhay mo. Alam mo yung steady, stable, you feel secured, tuloy-tuloy. Kahit mabagal man ang mga yung ginagawa mo, like your work, daily work.
Kahit hindi man ganun ka bilis yung pag-asenso mo, ay tuloy-tuloy siya. Walang humaharang. Kung meron kang mga goal, tuloy-tuloy, no? Walang humaharang, walang hadlang. Wala lang mga yung sinesend nila sa'yo na mga mahadlang. And magkaroon ka ng peace of mind. Maging peaceful yung isipan mo. Tahimik na yung isipan mo. Panatag yung loob mo. And maging courageous ka din na lumayo eh. Iiwas ka o lalayo ka siguro sa mga ganong klase ng tao. Sa mga, maybe it's a place or people, group of people na very toxic. Para bang sa panahon ni Noah, no? Panahon ngayon, madaming evil ngayon. It's a sign of end of times eh. Yung panahon ngayon eh. Madaming evil ngayon, pero natural or normal na yan sa mga tao na ganun ang kanilang gawain ngayon. Pero, tingnan niyo sa panahon ni Noah, di ba nilipol yung mga evil? Konti lang natira. Konti lang sinave ng God. Kasi yun lang matino, yun lang mabubuti, yun lang ang obedient sa Kanya, yun lang ang may takot sa Kanya, yun lang ang umiiwas sa paggawa ng evil and masasama. Yun lang ang umiiwas sa paggawa ng scheme and deceit sa mga pinagbabawal ng God. Yung pamilya ni Noah at si Noah. Sila lang ang nagrespeto sa rules ng God at sumusunod sa rules ng God. That's why sila lang na-save. Ang tingin ng mga tao, yung mga namatay sa anaw, ng panahon ni Noah ay na-save. Ang kaluluwa, hindi. Nasa impyerno lahat yan. Yes, madami yun sila. Puro sila evil, kaya sila nilagay doon. Sa impyerno. Kaya nilipol eh. Nilipol na nga kasi evil, tapos isave pa? Hindi. Na impyerno yun. Baka sabihin ng iba eh, nananakot, akala nila natakot ako. Akala niya natakot kami. Hindi ko intensyon na manakot. Sasabi ko lang ang katotohanan dito. Kaya na naman maniwala. Experience na nila yan after life. Malaman na lang nila yan after life. Pag sila ay kaluluwa na. Doon na nila yan mapatunayan. Doon na nila malaman kung ano yung katotohanan. Kasi ganun sila ka-crook, no? So, yan. Ako pa nga gusto nilang manipulahin ng mga spells nila eh. Utos-utusan ng spells nila eh. Kung ano yung sasabihin ko, kung anong gagawin ko. Because they think they're powerful. But they will end up in hell. So, mga ginagawa nila na yan. Forever sila doon, magdurusa. Ang tunay na sa side ng God, hindi yan deceitful. Hindi liar. Hindi mahilig masinwaling, hindi manipulative. Obedient sa rules ng God. At hindi witch, hindi wizard. Yan. May ginawa man dati na naging pasaway, nagbago. Binago niya sarili niya. God changed that person or siya mismo nagbago sa sarili niya din talaga. Dahil pinili niyang sa side siya ng God. Kagaya ni Noah, kagaya ng mga prophet. Pinili niya sumunod sa rules ng God. Na maging obedient sa God. To transform themselves. Not to be crook. Not to be foolish, but to be wise. Yung kung makapagsalita ba, sabihin nila may hangin, o kung ano pa yung sabihin nila. Sa mga nagpipreach, sa mga nagsasabi ng katotohanan, ang totoo sila may hangin eh. Sila ang may tililing. Tinay magawain na sugal, drugs,
Doon pala sa drugs, masisira ng utak nila eh. Tapos baliktarin nila yung taong hindi nga nagda-drugs. Hindi nga, wala kang bisyo. Yun pabaliktarin nila may hangin. O may tililing. Sila yung gumagawa sa gawa nila, makikita kung gaano ka tililing yung utak nila, kung gaano ka sira eh. Yes, madami sila. Katulad ng panahon ni Noah. Pero they end up being punished in hell. Well, fate. Madami naman talaga eh. Sa panahon ngayon, madaming evil. Katulad ng panahon ni Noah. Mas madami ang evil. Kaya mas marami doon ang naiimpyerno. Kahit ng panahon ni Noah, di ba? Pamilya ng Noah at Noah sinay. The rest, pinatay ng God through anaw. Which is, doon of course, napunta sa impyerno ang kaluluwa ng mga namatay sa anaw. Ang mga nag-alag nandito ng kaluluwa ng yung mga demons na tawagin ay kaluluwa na ni Philip kasi inalaw ng God yan. Mag-groom sila dito sa mundo to test humans. Kunti lang naman kailangan ng God na para mabuhay muli dito. Hindi naman kailangan ng marami. Hindi kailangan ng marami, guys. Akala nila manghinayang ang God sa kaluluwa nila sa mga evildoers eh. No. Katulad ng panahon ni Noah. Hindi. God is a creator. Kaya mag-create na mag-create. Tapos, sabihin nila ako feeling. Sila ang feeling. Bakit? Wala nga silang kapangyarihan, wala nga silang patunayan eh. Sarili nila eh. Tapos witchcraft pa yung ginagawa nila. Evil doings. Makita naman sa gawain nila. Kung ano yung pinagbabawal ng God, yun pang ginagawa nila. Tapos sabihin nila, sila? Celestial being. Porket napanood lang nila sa reading. Celestial being sila. Ang gawain nila witchcraft, evil doings. Hindi nga obedient sa God yan. Hindi nga sila nagbabago, hindi nga sila nagtatransform. Parang naging celestial being yan. Wala nga sense of right and wrong. Nainggit lang manghalit. Yan naman celestial being. Yeah. Wala nga empathy sa kapwa nila, celestial being pa. Ang origin. Yeah. You know, kahit chosen one, pag nasa side ka ng light, nasa side ka ng God, empathetic ka eh. Gusto mong tumulong sa mga kawawa, sa mga biktima. Ganun ka. Pag nasa side ka ng liwanag o God. Faith. Hindi madali ang buhay dito sa mundo ng mga sumulunod ng God. Kasi madaming evil dito. And you know, yung mga evil, yung mga tao pa lang, nagkakampihan yan. Mas maraming evil dito. They will make the life of people of God, yung mga tunay na people of God, na difficult. Kasi pagkakaisahan nila, gawa na lang scheme and deceit. Yung tunay na mga people of God and servants of God. Yun ang totohanan dito sa mundo to. So, faith, meron kang faith eh. You're also pure. At pinapakita mo ang tunay na ikaw. Ang tunay na maring pinagdadaanan mo na parang nakapiring yung mata mo. Or, let's see, clouded yung intuition mo. Yeah, clouded yung intuition mo. Mga ganito. But you have faith.
Matatanggal na ba yung nakapiring sa mata mo? Napapaklaw din na intuition mo. Upright ba to? Hindi pa. Bakit? May mga nandi-distract, may mga nanlilito sa isip mo, sa intuition mo. Seven of ano. Kailangan mo pa mag-recover from sadness, loneliness, and yung parang nag-aantay ka. Kailangan mag-recover from that. Integrity. So you have integrity and Queen of Water. Ngayon lang ang tawa ng mga evil na yan. Yes, marami sila. Kaya mas lalo silang confident. No? Kasi pare-paro nga silang crook mag-isip and foolish Pero pa yung mga pare-paro yan sila mag-chismusa. Mag-chichismisan. Puro crook ka nyo kanilang gawain. Para sa kanila, normal yung masugal. Yung mga talagang sumusunod sila sa mga temptations ng devil. Yung mga ganang gawain. Drugs, ganyan nagda-drugs, sugal, mga ganon. Living a toxic life. Kaya lang tawa ng mga yan. Tuwang-tuwa sila sa mga ginagawa ng deceit, scheme, evil, or in witchcraft. Pero afterlife, puro sila doon iyak. Yung kinakasaya nila, na-enjoy nila yung paggawa ng evil, yung pagsuway sa utos ng God. Alam nyo, very crook talaga sila, guys. Yes, maraming ganyan, kaya maraming ayaw sa videos ko Pero yan ang katotohanan. That's the truth from God. That's the truth. Kaya tingnan nila sa Bible kung ano yung katotohanan. Nasa Bible ang katotohanan, nasa God ang katotohanan. Hindi doon sa mga galing sa mga tao. Kasi yung mga tao, kadalasan yan ay clouded yung kanilang judgment. Kadalasan yan sa pagtao, madaming tao ang evil So, may integrity ka. Yung kahit wala nakatingin sa'yo, tamang ginagawa mo. Hindi ka deceitful, hindi ka scheming, hindi ka nanlalansi. Gano'n naman integrity They stand up for what is right. Kahit na marami ayaw sa kanila dahil nandigan sila sa kung ano yung tama, right. No, di ba? And ano ka talaga, empathetic busilak ang puso mo, or empathetic, you feel maring para bang emotional ka right now, or sensitive yung feelings mo, emotion mo, or sensitive ka right now. Kasi may Queen of Water dito, sensitive yung emotion mo. So possible madali kang umiyak. Madali kang umiyak pagka ganyan. Ngayon, let's see. Di naman, sensitive ka lang sa mga energies. So, sensitive ka sa mga energies. Yeah, sa mga energies. Lalo pag nananalamin ka, sensitive ka, parang you feel emotional or naging sensitive yung feelings mo na parang, naiiyak ka. Yan, naiiyak ka. Why? Hindi mo na gusto yung nakikita mo? No. Bakit kaya? Pag nanalamin ka, parang naiiyak ka. May deceit ginawa sa mukha mo? No.
Bakit kaya parang naiyak ka? Anong reason? Parang naging emotional ka pag tumitingin ka sa salamin. Dahil hindi yan ang tunay mong mukha. Hindi. Dahil ano? Dahil you see yourself? Baka gano'n, no? No. May reason yan kung bakit parang naiiyak kapag tumitingin ka sa salamin. Dahil sa mga pinagdaanan. No. Merong reason yan. Because may nag-iba sa mukha mo. May nag-iba sa mukha mo. That's why, may nag-iba sa mukha mo. Ano nga bang reason bakit may nag-iba sa mukha mo? Body and mind. Kasi naging pure na yung heart mo. Na-cleanse. Parang tubig dito na-cleanse. Na-cleanse yung aura mo. Natanggal yung mga impurities. Na-clear yung aura mo. Natanggal yung mga negativities, impurities. Balance na yung aura mo. Naging busilak, naging pure yung aura mo. Yung personality mo. Pero nag-iba, no? May nag-iba siguro sa mukha mo. Sa'yo. Hindi man sa mukha mo, sa'yo. O maaaring sa mukha mo din talaga. So, yan. And then, anong purpose? May purpose ba ang God kung bakit nag-iba ang mukha mo? Pinaiba niya yung mukha mo. O pinaiba, tama ba? Yun ba yung kanina? Merong purpose ang God kung bakit pinaiba niya yung mukha mo. Yun na yung nag-transform ka. Tama ba? Yun ba yung tawag na nag-transform ka? Yun ba yung tawag na nag-transform ka? Yeah. So, hindi lang personality mo nag-iba, hindi lang ugali mo, hindi lang yung view mo sa o your outlook mo sa buhay, but also yung mukha mo din nag-iba. May ganun nga guys. Sa akin. Sa akin, ganun din yung nangyari sa akin eh. Nag-iba yung mukha ko. Sa akin. Kasi dati, iba talaga yung mukha ko compare sa mukha ko ngayon. Sa akin. May ganun talaga, nag-iibang mukha. Dahil ibig sabihin nun, tinransform ka ng God. Binago ka ng God. Dumaan ka talaga sa tunay na transformation. Pero hindi madali yung dumadaan ka sa transformation. Hindi siya madali. Ibig sabihin, pag tinransform ka ng God, may purpose ang God sa'yo. May plano ang God sa'yo. Alam niyo kung sino nagagay dito ngayon? God mismo. God mismo nagagay dito ngayon. Kaya kung na-notice nyo, masakit man, nakaka-offend, parang hindi matanggap, parang hindi ka tanggap-tanggap no, sa maraming tao, yung messages na yun. Iyon ang katotohanan, truth from God. Yung ni-reveal dyan kanina. Kasi God ngayon nagagay dito sa akin. Bakit ko nasabi yun? I ask God na i-guide ako sa, I'm connected sa God, celestial being. Ganon pagka, obedient ka sa God. Ganon pagka real servant ka ng God, you're connected sa God at celestial beings. Me also, dumaan ako sa transformation. May mga pinagdaanan din ako. Para sa maraming tao,
a truth from God, yung katotohanan, yung reveal, yung pag-reveal ng katotohanan, no? From God, it's bitter. It's not comforting. Kaya ayaw na ang maraming tao eh. Katulad dun sa experience ni John sa Bible, yung si John sa Bible, prophet pa yun si John, na sa vision niya, sa kalagitnaan ng vision niya, of course, tulog yan siya pag nagkakaroon ng vision. Yun ang tinatawag ng vision. Nakakagayang vision sa Bible, no? Yung kinikwento ng mga sa Bible na prophet o yung mga naka-experience ng vision na may mga messages ang celestial being or God or angels sa kanila. Papakita yun sa vision, guys. Pinakain siya ng anghel ng bumaba yung anghel, no? Siyempre nakita niyo sa vision niya yun, hindi sa personal, hindi yung dalang mata niya, kundi sa vision niya, tulogin siya, para yun siyang panaginip. Bumaba yung anghel. Pakalaki doon ng anghel, malaki talaga yung anghel, guys. Hindi kagaya ng mga inkanto, hindi kagaya ng mga elemento na maliliit na parang tao. Ang mga anghel, o mga celestial beings, malalaki yan sila. Kaya nga yung mga Nephilim, di ba, ang lalaki nila? Kasi ang tatay nila ay anghel, mga watchers sa langit. No? May humanoid yun na form yung mga watchers. Pero iba-iba. Iba-iba ang klase ng anghel doon sa langit. Pero malalaki yan sila. Kaya ang lalaki ng Nephilim eh. Giants, di ba? Hindi lang, siguro mga, ang alam ko may, may 10-story na building yung tangkad nila. Yun ang alam ko eh. Yun ang, tama ba? May ganun ba katangkad sila? Parang 10-story na building yung mga Nephilim. Hindi. Hindi daw. Parang parang 8-story na building. Ganun katangkad. Hindi. Ano yun? 7-story na building. Ganun sila katangkad yun Nephilim. Mga 7-story na building lang. Yun, mga 7-story na building. Yun. Based dito sa Kasi alam niyo naman dito sa mundo madami ang paninang. Maaaring nag-guide sa akin dati hindi talaga yung tunay na alam niyo, celestial being. Yung nakuha ko na information. Maaaring yung dati ay mas evil forces yun ang nilinlang. Kasi madaming mapaninlang dito sa mundo. Ganon siya, guys. So, mga ganon, mga nasa 7-story na building daw, na base sa God. Kasi God ang nagkagay dito ngayon. Kasi yung mga evil forces pwede magkunwarian sila ng God sila, anghel. Ganun sila, guys. Pero let's see. Ay, yung pala, kwento pala na pinakain daw ng anghel na yun si John ng libro. Truth yun. Para nasa katawan niya na pag kinain niya yung mga sasabihin niya. Para siya na yung magre-reveal ng katotohanan. Kasi nakain niya ng libro eh. Yung taste daw o lasa daw ng libro nung kinakain niya, sweet. Pero nung nasa tiyan niya na, bitter. Yung naramdaman niya, parang kumulo yung tiyan niya o bitter yung taste. Ganon, aftertaste siguro yun, yung bitter. Doon na pagtanto niyo na yung ma-receive mission from God ay parang magagalak ka, no? Pagalakan na parang sweet, no? Na parang isipin mo yung may mission ka from God, ikaw napili na gagawa ng mission from God, pero yung i-carry ang mission na yan, it's hard, it's challenging, it's bitter. Why? Kasi yung mission na yan full of warnings sa mga tao, full of warnings and correction, mga correction ka sa mga tao, and also you will reveal the truth. Ayaw ng mga tao nang i-reveal yung katotohanan. Ayaw ng mga tao yung
i-correct sila. Ayaw ng mga tao yung warningan sila. Magagalit sila sa iyo. Madami kang makakaaway, madaming magagalit sa iyo, maiinis sa iyo pag initan ka. Kasi ayaw nilang kinukorek sila. Pero yung mga ayaw na kinukorek sila, ayaw nilang winawarningan sila. Ayaw magbago. Ayaw nila ng katotohanan. So, ulit ang pagsisisi kasi they end up in hell. Kita niyo? So, huwag na kayo magtaka kung bakit ang daming nagpre-preaching, ang daming nag-ano ngayon ng mga gospel about God na nagtuturo. It's because malapit na ang pagbabalik ni Jesus Christ. Malapit na yan. Hindi naman malapit na malapit talaga, pero malapit na yan. Na ang tawag sa panahon yun, end of times. No? There's a lot of signs na nasa end of times na itong mga panahon na ito. Many are not aware. Pero, yung pagbabalik ka mismo ni Jesus Christ, may iba ay nag-iinuman, nagsasayaan, nagsasaya. Nasa Bible yan, And your eyes shall light inside your beautiful something so unusual. In your eyes shall one, oh yeah. Every tear, every fear, gone with the thought of you changing what I thought of you. I'll be yours for 1,000 lives. Yan siya, guys. Mag-umpisa ng matagumpay ka at wala na makadlang. Very courageous and porsigido, determinado na victorious ka, no? Nag-umpisa na talaga na victorious ka. Over the wishes of yung mga kontrabida or mga third party sa mga wishes nila. So, what's coming for you? So, mga kailangan nila, gustong-gusto nilang mangyari sa'yo. Like, gusto ka nilang kontrolin. Ako, kahit kaaway ko, kung nakarealize siya sa pagkakamali niya, na mali siya, ako pag nakarealize ako na mali ako, nahiya ako ng surya. Kasi minsan ay naka-clouded din yan. Minsan may mga elemento kasi, may mga nagpapa-clouded ng isipan. Nahiya ako ng sorry kasi nakonsensya ako, wala naman talagang kasalanan eh. Naka-clouded lang. Isipan ko ba? Yung ganun ba? Sorry talaga ako kasi hindi ako nahiya na mag-sorry kaya kung mali talaga ako. Ay manghingi talaga ako ng pasensya niyan kasi wala naman talagang kasalanan yung tao. Wala cloudy na isipan. May mga gumagawa kasi sa akin ng scheme din. May mga elemento, may mga spell na pwede kang utusan yan eh. So yan. Ay naku, konsensya ako. Isip-isip ko wala namang kasalanan. Kahit yung nakakaaway ko, kung alam niyo yung nakarealize sila ng pagkakamali nila, mabuting tao na sila, madali ang magpatawad sa mga ganun tao. Madaling, kailangan, in order for you to be saved, isa yan sa talagang way eh. You have to change, you have to transform, you have to change your heart into what? Kind-hearted, loving, a good person. Iwasan mong paggawa ng mga evil, huwag mong pakinggan yung inggit. You have to drive that away. Kumbaga, huwag ka maging itira. Yun ang mga nag-transfer na hindi na greedy, hindi itira. Hindi bitter kung masaya ang iba, hindi itira kung masaya ang iba, o happy o successful. Yun naman nagbago ang puso. Yun naman nag-transform ang puso. Yun naman nagbago
Yung mabuting tao, mabuti ang puso na hindi envious, hindi inggitira, hindi bitter sa success and happiness ng iba. Hindi gustong kontrolin ang happiness o buhay ng iba. Sariling buhay ay iniintindi, hindi yung buhay ng iba ang iniintindi na gustong kontrolin. Na gustong yung alam nyo nangi-stalk, tapos gustong mangontrol, bitter na inggit. May tililing yung ganon. Tililing talaga yan. Hindi lang may tililing. May parusang dyan. Hindi basta-basta. Siguro gagawa sila ng scheme, dahil nainggit. Aba, grabe ka, makasalanan yun. So, sight. Ma-enjoy mo yung pagtatanim-tanim sa paligid ng bahay mo. Magtatanim-tanim ka ng mga pananim sa paligid ng bahay mo. And, so, may letter ka ding marireceive. At, ewan ko kung saan galing tong letter na to, basta may letter kang ma-receive na King of Diamonds. Maybe from King of Diamonds o King of Pentacles na abundant ang buhay nito. Tama ba? Na galing kay King of Pentacles o King of Diamonds ang letter na yan? Ay, hindi. Saan galing itong letter? Dito sa wala ng addiction, nakarecover from addiction, or wala naman siya addiction, ay wala ng devil na control, na manipulate dyan sa tao na yan. Dyan galing yung letter na yan. Wala na nang manipulate, wala na nang control sa kanya. And may abundance na paparating sa iyo. Kasaganaan to, abundance, fish. O, pwede kang, yan yung start mo na makapagnegosyo. Wala ka pang negosyo. Parang dadami ng dadami. Basta maging abundant yung buhay mo. May masagana. More clarification with this fish or King of Diamonds. So, masagana nga to, positive and stable and secured ka. Maging ganyan na yung buhay mo. With your person or with the person na basta makasama mo sa buhay o kasama mo sa buhay o makasama pa lang sa buhay. Na passionate kayo, both of you are passionate and positive kayo. Positive yung buhay ninyo and masagana kung may mapagkain dito. And palagi ka siguro bibigyan ng flower niyan kung babae ka. May flower. So masagana, may pagkain dito yun. So sign na abundant. O may mga, ano din dito, parang puno na may mga prutas. So it's a sign of abundance. So kasaganaan to, guys. Anong mensahe sa'yo nitong mag-send ng letter sa'yo? Anong mensahe niyan sa'yo? Ay, gusto ko niya mapangasawa. Gusto niya magkaroon ng stability sa inyo. Kita yan, sabi ng God. God is creator. Kaya niya mag-create na mag-create kanina, di ba? Kaya mga evil, hindi niya pang hinayangan yan. Yung mga souls ng evil. Kaya pinaparoon niya dito yung mga, kahit yung mga kaluluwa ng Nephilim para i-tempt ang mga tao. Kahit yung mga fallen angel to test humans. Para malaman niyo kung sino ang masin. Kung sino talaga ang willing magbago. Kung sino talaga ang
susunod sa kanyang rules. Kung sino talaga ang deserving na masing. Tama nga naman. Creator siya. Kaya mag-create na mag-create. Angels nga siya nag-create eh. Diba? Mga powerful beings pa yan. Air beings. See? Nakaka-offend yun sa maraming tao, pero that's the truth. Na-reveal dito ang truth. It's truth from God. No? Ayan, key. So, makaka-receive ka din ng key o magkakaroon ka ng key. Ano tong key na ito? Ano ba yung key? Saan yung key? Baka sa bahay o bahay nga nalilipatan mo. May bahay. O paglipat sa bahay. Bagong bahay. Paglipat sa pinagawang bahay o bagong bahay. So yan, may magbigay sa'yo ng key na yan. Na o makatanggap ka ng key o magkaroon ka ng key sa bagong bahay niyan. Doon ka lilipat. Yan ang offer niya pala sa iyo, niya laman ng mensahe niya. So parang alukin ka niyan doon kayo maglipat. Kahit hindi naman totally naibigay sa iyo key talaga, no? So maaaring pag nandun ka na, ikaw yung bigyan sa yung key, ikaw magbukas. Parang gano'n ba? Sabi niya siguro, ito na yung titirahan natin. Dito tayo magsama, dito tayo bubuo ng pamilya. Ganon. Baka ganon. Kasi paglilipat to eh, 8 of Hearts. Recover ka na din sa sadness and loneliness. Pag nandun ka na, hindi ka na din masisenda no, masinisend sa'yo na para mag-antay ka o matingga ka o walang growth sa income mo. Hindi na masisend yan sa'yo. Pati itong yung mga gusto ma-atake kasi hindi na makapang-atake doon sa lugar na yan. And you know, maging masaya kayo ng person na ito na magkasama eh. Happy, living a peaceful life. Parang masiyahan kayo. Malaro kayong dalawa pag magkasama kayo. Enjoy ninyong buhay eh. At home, at peace, and full of love. Para kayong mga, parang mga inusinting bata. Parang gano'n, no? Parang may compare sa gano'n na there's balance, love, harmony sa inyong pagsasama na medyo yung life. Tsaka masaya kayo, masiyahin kayo magkasama. Ano na sabihin sa'yo ng person mo na yan? Babalik siya o bumabalik siya, babalik siya. And positive and bold and daring siya. Bumalik, babalik, bumabalik sa'yo. Confident. So, ito na lamang for collective reading.